Gising ko lang. Napakasarap nakita lahat kayo nakangiti. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong 3 paksa o sitas na pinagkalog ngayong gabi. Ang tanong, ano po ang connection nito sa atin? Para maintindihan natin, kinakailangan natin basahin sitas, ipaliwanag, bigyan ng buhay upang sa ganon, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, meron tayong maaalala na mensahe na ating mapagpindihan. Ibig sabihin, hindi po ito celebration ng birthday lang. Kundi, sabi nga, araw-araw natin i-celebrate si Kristo. Dahil sa pamamagitan ng kanyang aral, ito yung pagkain na pinakakailangan natin. Sabi sa banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung ang ating katawang naman nangangailangan ng pagkain material na isinusubo, ninunguya at nilulunok, kailangan din pala ng ating kaluluwa ang pagkain spiritual na dyan po tayo humuhugot ng lakas para manindigan, lumaban at magtagumpay sa mga pagsubok na kinakaharap natin araw-araw. Kaya kung ang kawalan ng pagkain material, nanghihina yung katawan, siyempre, ganoon din yung espiritu, o kaluluwa, kapag hindi nakakapakinig ng Ebanghelyo, nanghihina din. Kaya, dapat, parehas natin pinakikinabangan ang material at spiritual na tinapay. Dito po sa unang aralin sa Efeso, dito po, ipinapahayag ni Apostol Pablo na lahat ng mga tao na tumanggap kay Kristo, hindi po kasi madali ang pagtanggap kay Kristo. Unang-una, siyempre, meron tayong sariling kalooban, sariling will. Sa pagtanggap kay Kristo, hindi po agad-agad yan tinatanggap ng isang tao. Maliban na kung danasin muna ng isang tao ang maging hapong-hapo, bagsak yung katawan, kumbaga sa pamamagitan ng karamdaman, dito po tayo nadadagdagan ng kapatiran. Kasi kapag nakarinig ng Ebanghelyo ang kapatiran, nagpatulong, gumaling, nadadagdagan yung kapatiran, hindi ka naman nag-imbita o nag-invite. Basta sabi mo, may sakit ka, balik ka dito. Niyaya mo dito, tapos maya-maya nang gumaling, nagpuri yun sa Diyos. Kaya, hindi tayo nagre-recruit, pero lumalago tayo dahil kalooban ng Diyos. Sapagkat ang isang taong bagsak ang katawan, madali pong tumanggap na sasabihin niya sa kanyang sarili na ako'y isang makasalanan. Kaya po, sa mga tinawag ni Kristo at nagsisuko na, kumbaga yung kanyang pride, ego, sinuko niya na. Dito po, papasok ngayon yung pagsisisi. Ngayon, babaguhin ngayon ng Diyos ang pagkatao ng isang taong tumanggap sa Kanya. At lalagyan niya ng tanda. Walang iba, Espiritu Santo. Magiging bago ng nilalang. Kaya, sabi nga, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. Ibig sabihin, ang binabago niyan, yung tatlo. Yung espiritu natin, yung kaluluwa, at yung katawan. Siyempre, yung karamdaman, sa katawan yung lumadapo. Pero yung stress,
sa spiritual yan. Lalong-lalo na yung sobrang immediacy. Pero, pagpapanagpuin lahat yan ng Diyos, lahat yan susuko, yung kaluluwa, espiritu, at katawan. Kaya po, binabago niyan yung tatlo, hindi lang isa. Kasi minsan, gusto mong pumunta ng templo para magsimba, ayaw ng katawan. Pero kung yan lahat binago, walang bawal-bawal, oras ng gampanin, pupunta ako ng templo. Kaya sa mga tumanggap na kay Kristo, sabi nga, hindi na tayo mga taga-ibang lupa. Kundi, sabi dito, at mga maglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal sa sangbahayan ng Diyos. Kasi po, binago na nga po yung pagkatao natin, yung kabuuan nito. Kaya po, tinatawag na kababayan ng Diyos. Kumbaga, parang partner mo na siya. Siya yung nagbibigay ng udyok para gawin natin ng isang bagay. Minsan, siya po gumagawa ng dahilan naman kapag tayo po ay naliligaw, may kakaharapin na pagsubok, o mga problema, nauuna na po siya. Lamang, minsan hindi natin pinapansin. Pero po, kung kalooban niyang danasin mo yan, tatanggapin mo ng maluwag sa iyong kalooban sapagkat parte yan ang tinanggap natin. Bautismo ng Espiritu Santo at apoy. Tinanggap mo ang biyaya, may kaakibat yan na pagsubok. Ito yung apoy na pagkaminsan akala natin kapag ako naputungan o pinya, wala na akong sakit. Bakit kalaban ko na ngayon yung mahal ko sa buhay? Dahil yan po ang katotohanan. Kaya sabi, ang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki o babae nang higit kaysa sa ating dakilang Panginoon, hindi karapat-dapat sa atin. Kaya, kung halimbawa, mission, priority natin yung pamilya, second lang si Christ, hindi karapat-dapat sa kanya. Dapat una siya, pangalawa na lang yung pamilya. Dapat ganun po. Kaya nga tayo mayroong mga motto, at yan, meron yan, no? Love God above all. Ang Diyos muna bago ang iba. Kaya po, bilang mga kababayan ng Diyos, kasama na tayo sa sangbahayan niya. Kumbaga, we are brothers and sisters. Wala diyang, kung titingnan mo, sa tahanan, meron tayong brother, meron tayong sister. Dito, hindi naman tayo mag-anak. Pero ang turingan natin, magkakapatid. Dahil, bawat isa sa atin, anak ng Diyos. Siyempre, kung ikaw anak ng Diyos, palagay natin, sabi kanina, 3 pangulo. Yung isang pangulo anak ng Diyos, yung isang pangulo anak ng Diyos, yung isa pang pangulo anak ng Diyos, anong relasyon nilang tatlo? Magkakapatid. Brothers and sisters. Kaya ang turingan niyan, bibigayan. Kung anong kahinaan ng isa, sinusubaybayan ng isa, tutulungan sila sa pagpapayo, ganun din sa pagpapasya. Kasi minsan po, sila po ang kalimitan gumagawa ng mga bagay na yan. Bilang tayo na sa sangbahayan ng Diyos, meron tayong, sabi dito, itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan, pundasyon. Na ang pundasyon na yan, si Kristo. Sabi dito, na siya'y naging bato, pangulong bato sa panulo. Cornerstone. Kasi po yung pagkakakilala ng mga tao nung kay Kristo, parang ordinaryo lang na tao na nasa mababang kalagayan dahil nga ang ama niya karpintero. Tapos, meron siyang dunong o talino para magpaliwanag ng mga kautusan at ganoon din ng Ebanghelyo. Parang ang tingin nila, mapalad lang.
na pinagkalooban. Pero hindi nila alam, bago palikhain pa lang lahat ng bagay, andun na siya. Dahil siya po ang tinatawag na karunungan ng Diyos. Siya sa kanya humuhugot dahil siya ang inspirasyon para mangyari ang lahat ng bagay. Na itinakwil ng mga tao. Kaya nga ipinapako sa cross. Dahil ang pagkakakilala ng tao, nagpapanggap na Diyos. Pero yun naman talaga ang totoo. Lamang, dahil nga ang mga nakapaligid sa kanya, kumbaga, stick doon sa kautusan, kaya ang tingin nila kay Kristo, para silang parang tumututol sa kanilang mga nakasanayan ng ginagawa. Kaya yun po ang tingin nila kay Kristo, kaya siya ipinako sa inyo. Pero siya ang naging batong sa panulukan. Naging pundasyon sa isang kanto. Na dapat, tayo naman, na mga tinawag ng Diyos, gawin nating pundasyon si Kristo. Kasi po, danasin ba natin ang pagsubok sa ating mga buhay kapag kasama natin si Kristo, wala pong pagsubok na hindi natin kakayanin. Kasi po, habang tumataas ang antas natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, parang estudyante kasi yan eh. Pag level 1 ka o grade 1, ang examen mo hanggang grade 1 lang. Ngayon, kung ang examen mo ngayon, pang 4th year college na, medyo mabigat na, kalaban mo na yung asawa mo, pinapalayas ka na kapag pupunta ka ng mundo yan, yun, siguro, mga ano na yan, mga level 10 na yan. Yung sisimba ka na lang, dahil punta ko ng lunduyan, subukan mo pumunta sa lunduyan, labas lahat ng damit mo dyan sa kalsada. Kung malakas ang pananalig mo, hindi mamaya ka na, punta muna ako lunduyan. Pero nangyari yan sa akin, pagbalik ko nga, lahat ng damit ko nasa labas. Hindi ako nagalit, sabi ko, sino kaya may gawa nito? Tapos yung pala, nagsisisi na yung asawa, humingi na ng tawad. Kaya, kumbaga, easy lang tayo. Huwag nating stressin ang sarili sa pagsubok. Kasi, sabi nga, para magtagumpay ka sa pagsubok, marunong kang sumambit ng E. Tawa-tawanan mo lang ng problema. Huwag mo masyadong dibdibin. Kasi, pagdadaanan mo yan eh. Hindi ka pwedeng umiwas. Mas malala sa kabilaan. Pero sa gitna, simple lang yan. Manipis lang na pagsubok yan. Mapagtatagumpayan natin yan. Ngayon, yung connection natin kay Kristo, importante po yun. Pinagtitibay po yan ng dugo ni Kristo. Dahil po, kung wala po tayong connection kay Kristo, sabi nga, wala tayong magagawa. Kahit anong pagsisikap natin, istritin pa natin, Lunes hanggang Linggo magtrabaho, pag hindi kasama si Kristo, nakalikom ka nga 3,000, may gastos ka naman 2,500, tapos nagkasakit ka pa, wala lang. Kung kasama mo si Kristo, ilalalit ka na sa sakit, mabantayan ka pa niya. Diba? Kaya po, huwag nating babalawalain na yung mga bagay-bagay na kilala lang natin si Kristo sa pangalan, naaalala lang natin siya kapag kailangan, tapos nananalangin lang tayo kapag walang tupak. Hindi ganon. Hindi dapat habitual. Kundi, gawin nating sanayin yung sarili. Sabi nga, practice makes perfect. Para ma-perfect natin yung pananalangin, minsan yan, katulad yan ng isang halimbawa. Bata pa tayo, tinuturuan tayo ng nanay, mag-toothbrush. Ngayon, meron tayong tinatawag na conscious at subconscious. Sabi ng nanay natin, mag-toothbrush ka. Araw-araw hanggang sa magtanda tayo. Minsan, kapag tayo'y nag-aasikaso ng sarili natin, pagkatapos natin kumain, hindi naman natin pinag-iisipan mag-toothbrush, di ba? Pero nagpupusa
yung subconscious. Dahil po, nakatanim na yan. Kaya kung lagi nating sinasanay, halimbawa, gawin natin gabi-gabing nananalangin o sa bawat oras na alis tayo, kahit hindi natin kailangan ng hindi problema yung idinudulog natin sa Kanya. Basta nakakunik tayo sa Kanya. Kapag nasanay tayo diyan, ang mangyayari po yan, para na tayong yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, bawat isa dyan nananalangin yan. Na hindi natin sinasap. Minsan, nakatulog ka na lang. Nakapikit ka na, nananalangin pa yung espiritu natin. Ganun po yan ang nangyayari yan kapag sinasanay natin ang ating sarili. Sabi dito, nasa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti. Gawin natin halimbawa yung gusali. Intact po sila. Ano yung sangkap niya ng gusali? Bakal, siminto, bato, baga, buhangin. Para din katawan natin, intact siya. Kaya, kung patong sa isang pundasyon si Kristo, ganun din yung pananampalataya natin, buo din, na ang ating sangkap ng mga katawan na perfect natin, wala pong imposible sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin. Kayang-kaya natin yan. Sabi dito, na Kanyang itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos. Kaya ito na po yung nararanasan natin. Na-experience natin minsan, sabi nga, nung ikaw ay bata pa, ikaw ay lalakad kung saan mo ibig, pero pagtanda mo, ikaw ay lalakad sa lugar na hindi mo ibig. Kaya yung mga nandito, mapalad, ibig sabihin, hindi lang birthday yung pinuntahan, kundi yung salita ng Diyos na siyang bit-bit natin pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Ngayon, dito tayo sa isa. Kung napapansin natin, ang ating dakilang Panginoon ay nagpili ng 12 alagad. Ano ang connection niyan sa atin? Isipin po natin, andito ngayon yung 12 alagad. Tanungin natin ang ating mga sarili. Lahat tayong may protector. Siguro, bihira naman yung may protector dyan na magkaparehas. Di ba, nandito ngayon yung may protector ng 12 na pinili ng Diyos. Iba po kasi yung pinili ng Diyos, sabi nga, yung appointed, yung hirang. Iba po yun doon sa sariling sikap. Halimbawa, gusto mo maging ibanghelista, ikaw mismo nag-apply para maging training evangelist hanggang sa maging evangelist. Iba po yung inirang. Kasi po si Kristo, hindi siya nagbigay sa mga alagad niya ng requirements. O sino gusto niya maging alagad ko? Hindi siya. Hindi ganun ang nangyari, kundi siya mismo ang nakakakita ng pagkatao ng pinili niya. Pero, doon sa 12 alagad, meron doong isa na tagahawak ng supot. Bakit isinama ng ating dakilang Panginoon, si Judas Iscariote? Meron siyang papel. Kasi, kung walang ganung pag-uugali, kahit sa kongregasyon, meron pong ganun. Palaging meron doon na matigas ang ulo. Merong pasaway. Ngayon, kung halimbawa dito sa grupo natin, hindi maalis, meron diyang pasaway, tanggapin lang natin kasi si Kristo hindi niya itinakil si Judas Iscariote. Mas lalo niya pang katabi. Palagi niyang katabi. Di ba ganong huling hapunan? Magkatabi pa sila sa sawsawan. Di ba? Ganon dapat. Kapag meron tayong kapatiran na sa tingin natin parang nagiging kalaban natin, mas lalo natin siyang lapitan. Kasi po, doon niya maunawaan na kailangan mo siya. Katulad ni Kristo, yung relasyon niya kay Judas Iscariote, hindi po yun nagbago. Pero siya po pumili.
Pero bakit? Pinili niya pa na kumbaga sa qualification, disqualified na si Judas Iscariote. Dahil walang gagawa doon sa unsing alagad na hahalik sa kanya at ipagbibili siya sa pamamagitan ng 30 pirasong pilak. Walang gagawa nun sa 11. Kaya, inibig niya ng gusto si Judas Iscariote para maganap yung nakasulat sa kasulatan. Na sa halagang 30 pirasong pilak ipinagpalit ang tanong. Hindi pa ga nagkaroon ng kahayagan yung hula ng mga propeta na mayroong gumanap na pinakamamahal pa mismo ni Kristo, si Judas Iscariote. Sana po, ganun din ang application natin. Sa isang pagkakapatiran, hindi lahat yan matino. Hindi lahat yan perfect. Kung mabuti ang ginagawa. Mayroon dyan isa, yun ang mas lalo nating lapitan para i-guide natin ng husto nang sa ganon, dumating man ang ating dakilang Panginoon, hindi lang yung 11 ang maligtas, kundi kasama pati yung 12. Dapat ganun po yung kaisipan natin, yung mindset. Wala ni isa man sa atin ang maiiwan. Lahat tayo kasama doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit naging pasaway man siya, matigas ang ulo. Yun ang palagi natin isipin. Ngayon, andito na ngayon yung 12. Lahat tayo ay tinatawag na alagad ng ating dakilang Panginoon. Minsan yan, mararanasan natin yan kung tunay nga tayong alagad ng ating dakilang Panginoon. Bakit po? Ang isang taong obsessed, kung may mga karamdaman, sabi dito, nagsisipanggaling. Pansinin natin, meron tayong putong ng Espiritu Santo. Ang isang pinapatgabay ng Espiritu Santo, takot po yung mga masamang espiritu dyan. Sampul na lang sa bata. Ang isang batang nausog, o kaya may sinusubaybayan ng mababang espiritu, takot na takot yan sa lingkod ng Diyos. Lalo na makita ka lang, parang gusto niyang umalis. Yun ang may mga subaybay. Kaya, meron tayong karapatan na pinagkalog sa atin, palayasin ang mga demonyo. Pinagkalog niya sa 12 alagad. Pinagkalog din ba sa atin? Opo. Ang tanong, kalibel ba natin yung espiritong nandyan o baka mas mahina pa tayo sa espiritu? Kasi po, hindi basta-basta ang pagpapalabas ng espiritu. Di ba dito, nagpagaling siya ng mga may sakit at ng may mga karamdaman pati nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. Ngayon, kung halimbawa, ang level ng pananampalataya natin, 50-50 lang, ang palayasin mong espiritu, 7, susunod kaya? Alam nga naman sabihin mo, sa pangalan ni Hesus Kristo taga Nazaret, lumayas ka. Pakiusap. Makikinig ba yan? Pero kung may power, sa pangalan ni Hesus Kristo taga Nazaret, lumayas ka. May impact, may diin. Susunod yan. Lalayas yan. Kasi po, kung titingnan mo, pansinin natin, no? Si Kristo, anak ng Diyos. Yung mga taong nakapaligid sa Kanya, hindi siya kilala. Pero yung mga espiritong masasama, yung inaalihan ng mga demonyo, anong pagkakakilanlan sa Kanya? Ikaw na anak ng kataas-taasan, naparito ka ba upang kami parusa? Kilala po ng mga masasamang espiritu ang lingkod ng Diyos. Kaya po, kung sa ating pagkatao, ginawa nating perfecto yung ating buong pagkatao, iniingatan natin yung diwa, pag-iisip, yung loob, na ginanap natin ng buong husay, ang paglilingkod, minsan yan, ang biyaya, bumubuhos po. Hindi ba, may biyaya ka lang sa kamay? Paghilot, hindi ka naman nag-promote. Pero, tinawagan mo, gumaling, yung gumaling na yun, magkukwento yun. Word, power of mouth. Diba?
Mamaya niya, may bit-bit yan, hindi na sarili niya, may kasama na siya, ipapagamot din. Kasi po, may sinusupuan ngayon ang mga masasamang espiritu kung ikaw ay lingkod ngayon ng Diyos. Kaya po, napakamakapangyarihan na taglay ng isang taong lingkod ng Diyos. Bawal na tayong pumalo sa bata kasi nagkakasakit. At higit sa lahat, ito. Kasi sabihin pa natin reliyoso tayo at walang tigil sa dila. Useless. Kasi po ito ginagamit, pinagnininas ngayon ng impyerno. Ibig sabihin, yung ginagamit mo pagpuri, pag uwi mo naman, mura ka ng mura. Hindi na pwede pagsamahin yun sa isang pagkatao na dito, positive ka, pag uwi mo sa bahay, negative. Dapat, pati pag uwi mo, positive. Kung minura ka ng kapitbahay mo, i-pray mo na lang. Kasi pag nag-response ka, dalawa na kayo. Alagad ng demonyo. Kasi nagmumura, minamanduhan niya na yun. Sige, magmurahin mo yan. Tingnan natin kung tapat yan sa pagsa Diyos. Kung ikaw naman tapat, i-bless mo pa siya. I-pray mo pa siya. Pero kung halimbawa, maiksi yung pasensya natin, kasi meron tayong minsan napupuno. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon. Ang lingkod ng Diyos, walang pupunuin. Dapat palaging inte. Bakit po? Hindi natin pwedeng, halimbawa, preacher, hindi mo pwedeng akuin na sarili mo yung ebanghelyo. Kasi, pinupunuan ka lang eh. Daluyan ka lang, parang speaker na tumutunog, kung walang kuryente, hindi siya tutunog. Ganun yung preparasyon ng isang tagapagsalita ng ebanghelyo. Speaker, spokesman ni Lord, yung tagapagsalita ng ebanghelyo. Kaya po kung mapapansin natin, bilang tayo mga lingkod, pag-iingatan natin ang ating sarili. Sabi nga, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Dapat ganun yung mindset natin. Kapag kasama natin si Kristo, iwasan natin ang maghatol. Kasi, bakit hindi daw na brad na nakapunta ng templo? Bakit wala bang templo sa kapitbahay niya? Wala bang ebanghelyo sa TV? Hindi pa siya pwedeng sumimba sa saan? Wala namang sinasabi ang Diyos na dito ka lang magsimba. Sabi diyan, huwag pabayaan ang pagtitipon. Ito na yung kasama sa isa sa pagtitipon. Ang mahalaga doon, saan man ang nagtitipon na pinag-uusapan ang salita ng Diyos, makinig ka ng ibang Diyos. Kasi kailangan natin yun. Pero, minsan, kapag nakakapakinig tayo ng ibang video dyan sa lansangan, ang unang pupasok sa atin, hindi naman yung pakinggan siya. Hindi, sasabihin natin, ano kayang relihiyong nito? Ano nang pinag-ibayan sa umatin ng ibang video? Tapos ang nasa isip niya, kung ano yung natutunan, kundi pagkatapos siya dito, may merienda. Parang pa rin ganun din. Useless. Kaya po, sa mga tinawag ng ating dakilang Panginoon, hindi lang po yan nung panahon. Ngayon, mayroon mga tumawag. May mga tinawag. Tayo po ngayon yung 12 alagad na ginagabayan ng mga protectores natin. Tayo ngayon yung kamay nila na gumagawa kasama yung mga alagad ng ating dakilang. Pero kapag sinabi, ginising ka ng hating gabi, may magpapagamot. Tapos, hindi natin binuksan, ano masasabi lingkod ng Diyos? Ikasama yun sa dinadalangin natin eh. Anong dalangin ng isang tao marunong maghilaw? Sana po Lord, maraming mapilay para mahilot ako. Shortcut yun. Pero ang totoo, Lord, salamat sa biyayang binigay mo sa akin. Magamit ko nawa ito sa pagtulong sa kapwa. Ikaw na po bahala ng mga kapatid ko na nangailangan ng tulong ko
Alapitin mo sa akin. Iginising ka ng alas 12, di mo pinagbuksan. Yung pala, anghel pala na nagpanggap lang na para katukin ka kung pagbubuksan mo. Di ba? Kaya po, tayong mga lingkod ng Diyos, hindi dapat mapagod. Walang pagod sa lingkod ng Diyos. Walang puyat. Lahat tayo gumaganap sa tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Na diyan kayo'y tinatakan. Tatak na ng isang espiritista ang hindi nangihimal. Kahit anong oras, palagi tayong handa. Hindi lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, kundi, siyempre, sa pagtulong din sa may mga karamdaman. Dito sa pangatlo, basahin ko. Sa Colossus 1:15, sabi dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tama? Yes po. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ngayon, sino po ba ito? Sinasabing panganay ng lahat ng nilalang. Walang iba, si Kristo. Bago palikhain ang sangkalangitan, pati yung mga arkangeles, cherubines, serapines, nandun na si Kristo. Siya po ang naging inspirasyon ng Diyos para likhain ang lahat. Ngayon, lumikha siya ng mga arkanghel. Ang una niyang nilikha, si Miguel, para sa pagtatagumpay. Yan ang kasangga natin yan. Pag gusto natin magtagumpay, tawagin natin si Miguel. Isa pa, si Lucifer, Angel of Worship. Lamang, nung likhain ang isang kalupaan, si Lucifer, dahil siya ang archangel ng pagsamba, ang nangyari, dapat siya ang mag-guide sa mga anghel para sa tunay na pagsamba. Ang ginawa niya, dahil magkasama yung ama at anak doon sa kababaan, naglalang ng sanlibutan, nagpakunwari na rin si Lucifer na taglay niya ang pagka-Diyos. Na inilagay niya ang sariling mas mataas sa Diyos o kapantay ang Diyos. Na siya lahat ang pinanggalingan ng mga lakas, kapangyarihan, karunungan, kaalaman. Nagkaroon siya ng tinatawag na pride. Pagmamalaki sa sarili. Kaya pag-ingatan natin kapag meron tayong pagmamalaki na pagmamalaki sa sarili, udyok yun sa Satanas. Kaya po, dahil po sa ginawa niya, ibinaba siya ngayon ng Diyos dito sa sanlibutan. Ibinaba siya. Kaya nagkaroon ngayon yung mga anak ng Diyos na tinatawag mo sa mga kasulatan, nakita yung mga babaeng magaganda, naging asawa nila. Kaya ipinanganak ngayon yung mga Nephilim, yung mga higanti ng panahon. Kaya, ang ginawa ng Diyos, para matapos na yun, ginagawa sa atin. Hinukuman ng Diyos sa pamamagitan ng baha. Ito na yung panahon ni Noe. Ang natira, 8 kaluluwa. Si Noe, asawa niya, si Sem, asawa niya, si Cam, asawa niya at si Japhet. Yung 3 anak na may isang asawa at yung mag-asawa si Noe sa asawa niya, 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Kung mapapansin natin, dahil sa tubig na yan ang naging simbolismo ngayon ng bautismo. Kaya kung titingnan po natin, yung bautismo na yan ang nagpapakita sa atin na tayo ay binago ng Diyos. Pero ang nangyayari ngayon,
minsan nagiging entrance na lang ang bautismo. Para maging kaanib ka na, may pa-bautismo ka. Pero kung ang tunay na bautismo, sa atin walang ganun. Anong binibigay? Kasi po, dalawa kasi yan eh. Si Juan Bautista, ang bautismo niya sa tubig. Si Kristo, Espiritu Santo at Apoy. Ngayon, kung niluglog man tayo sa tubig, hindi ka pa rin nagbabago, suwail pa rin. Kahit 10 reliyon panlapitan mo, hindi talaga yung magbabago. Pero, yung nilinis sa pamamagitan ng sariling tubig na tumutulo sa mata, na nagsisisi, dahil po ang bautismo, sumpat pangako mula sa isang malinis na buhay. Nagre-reconcile ang tao. Ngayon, sabi dito sa Galacia, basahin natin na. Galacia 2:19 hanggang 20. Iugnay natin sa mga tumanggap ng bautismo. Sabi dito, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Okay, dinisconnect na natin ang ating sarili sa pagkakasala. Kasi po yung kautusan, kapag may paglabag, pagkakasala yon. Diba? Ang paglabag ay kasalanan. Ngayon, kaalisin ngayon yung kautusan. Kumbaga, namatay na tayo sa kautusan. Mapuputol na yung mag-disconnect. Ang ilalagay natin sa isip natin, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Parang bubuhayin natin sa pag-iisip na kasama tayo doon sa napako sa krus. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kumbaga, hindi na yung sarili nating gusto o nasa ang ginagawa na natin, kundi si Kristo na ang ikinabubuhay natin. Sabi dito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Kinakailangan po yung pananampalataya, yung pananalig. Ano yung pananampalataya? Paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi natin nakita si Kristo. Pero nananalig tayo na siya'y nabuhay na mag-ul sa mapatay. Kasama rin tayo. Nasusunod doon para mapunta tayo sa kanyang kalugalatin. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ikukunik na ngayon ang buhay natin doon sa unang nilikha ng Diyos sa sangkalangitan. Walang iba, si Kristo. Na siyang ikinabubuhay na natin. Kaya po, kung titingnan po natin, hindi po madalian lang ang magiging tagasunod ni Kristo. Kasi marami tayong daranasin na pagsubok. Kaya, kung halimbawa, lingkod ka ni Kristo, hindi natin nadadanas yung pagsubok, baka nakalimutan na tayo. Wala siguro tayong koneksyon. Kaya kapag sinusubok tayo, ibig sabihin niya, naaalala niya pa tayo. Dahil, yung nandidiyang Kristo sa puso natin, yon ang hinaharangan para hindi natin hindi tayo magamit para maipahayag si Kristo sa iba. Para pinipigilan, tinututulan. Kaya kung itingnan po natin, dapat matutunan natin ang mga lingkod ng Diyos na pinanahanan ni Kristo, dapat po mabuhay tayo na handang-handang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sabi dito, tuloy natin. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Totoo po, sa pangalan ni Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa langit man at sa lupa. Kaya kung titingnan po natin, tayo pong mga tao,
minsan, may mga bagay po na hindi natin alam. Pero kapag nabuksan na yan yung unawa natin, malalaman natin. Bibigyan ko tayo ng sarap. Sabi doon sa Mateo 11, ito, mag-share ka. Sabi sa Mateo 11:25, i-connect natin na. Nagpapasalamat ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga santo. Magtatanong tayo, ano ba yung alam ng sanggol na hindi alam ng mga pantas at matatalino? Alam po ba natin? Sabi dito, dagdagan pa natin. Sa 22 naman, sabi dito, mula sa bibig ng mga sanggol at sumususo ay iyong nilubos ang papuri. O ngayon, di ba sabi kanina, mula sa mga bata, mga sanggol na sumususo, nilubos ang papuri. Paano nagpupuri ang sanggol? Sabi sa awit 89:8, sino ang makapangyarihang gaya mo, Uha? Baga, ang iyak ng sanggol kahit anong denomination yan, lahi, lipi, bansa, wika, isa lang. Uha. Upa. Nagpupuri yan sa Diyos. Pero yung mga matatalino na, mga pantas, ay iyakin mo. Hindi na gagawin. Kasi kahiya-hiya. Hindi na marunong. Pero, yung mga sanggol, pinupuri nila ang Diyos sa pamamagitan ng iyak. Bakit hindi Papa ang tinawag? Mama. Kasi ang naalala na yung Diyos na lumikha sa kanya. Kaya kapag siya'y niluwal, ipinanganak, ang una niyang sinasanggit, Uha. Di ba ka? Tandaan niyo yan. Na. Kaya po, sabi dito, tuloy natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Siya ay nilalang sa kanya, sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sangkalupaan. Una sa langit, bago sa lupa. Kaya, kung titingnan po natin, ang alam kasi ng tao, pinanganak lang si Kristo, 1 BC. Ano ba? Oh, kasi yung 00 kasi, wala kasing 0 sa sa mga age na tinutukoy natin. Di ba yung pinag-aaralan natin yan? Yung 1 BC, after AD. Kasi yung panahon, pagkapanganak ni Kristo, saka na sila nagbilang ng panahon paatras. Kaya tinawag na before Christ. Pansinin natin, alin ang mas matagal na? Yung 100 BC o 1 BC? Yung 100 BC. 100 backward. Yung AD, after death, yung 33 years na pamumuhay ni Kristo, hindi kasama yun sa bilang. Pagkamatay niya naman, doon naman siya nagbilang. Ngayon, 2025 years na ang nakakalipas. Kaya po dito, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay, lahat. Ibig sabihin pala, pati yung mga nakikita natin, mga maliliit na insekto, kasama yung pamilita. Kasi, bakit may langgam? Siyempre, kung meron kang nalaglag dun, para hindi yan mangamoy, kakainin nila. Para hindi walang masayang na anong mga bagay na binibigay ng Diyos. Lahat yan nakikinabang. Ngayon, sabi nito, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan at mga pagsakop, mga pamuluan, o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya.
Kaya po, kung titingnan po natin, yung mga kapangyarihan, sabi niya, ang taong walang kapangyarihan, meron. Ang magpalayas lang ng demonyo, power yun. Kaya kung titingnan po natin, meron tayong mga, halimbawa, puro lang inaasikaso mo ang sarili mo. Gusto mo mataas ka lagi. Luklukan yun. Kaya kung halimbawa, nag-aangat tayo ng sarili nating bangko, luklukan yun. Kaya dapat, bagamat ang tao meron nun, pero sakop lahat yun ni Kristo. Kaya, ang pagtatagumpay ni Kristo dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi niya po dinala yung dala-dala niya na nung una. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at sa kanya, pero hindi po siya nagmapuri. Hindi siya nagmalaki. Inubad niya at nakitulad sa mga tao. Kaya naman, kung titingnan po natin, mahal na mahal kasi ng Diyos ang tao. Kasi, ang tao kasi may kalayaan. Huwag natin iisipin, ang anghel, ang makapangyarihan, mas mataas sa atin. Hindi po. Dahil ang anghel, gwardiya lang natin. Diba ka? Anghel de la Guardia. Takasubaybay lang natin. Kasi utusan siya ng Diyos. Di tayo, anak ng Diyos. Yan ang pagkakaiba. Kaya, kung titingnan po natin, ang anghel, ginawa siyang bantay natin. Ngayon, kung tayo yung binabantay na anak ng Diyos, alin ba yung mas malapit doon sa may-ari, halimbawa, yung yaya o yung anak? Ang may connection sa magulang. Ano? Yung anak, tayo yung anak ng Diyos, siya, inuutusan lang para bantayan tayo. Kaya, kung titingnan po natin, meron kasi tayong free will, kalayaan, bumili. Kasi sarili natin, Diyos, kapag ganyan nangyari sa'yo, choice mo yan eh. Yan ang pinili mo eh. Halimbawa, gusto mo mag-abroad, tapos, hindi ka natutuloy, ibig sabihin, God's will. Huwag mo na ngayon. Pinilit mo, kaya napahamak. Dahil, hindi ukol. Kumbaga, hindi mo hinintay yung God's will. Sabi nga, maya-maya kunti, mapapahamak ka doon. Kaya kumbaga, nire-reserve ka lang na dito ka muna. Kaya, ang pag-abroad, God's will. Kasi maubos man ang kabuhayan mo, hindi talaga ipahintulot ng Diyos. Hindi mangyayari. Pero kung kalooban niya, kahit ngayon mismo, maglakad ka ng papilis 1 linggo, tapos yan, kapag kalooban ng Diyos. Kaya meron pong tinatawag na right time, at siyempre, right person. Kasi po, malaki po ang pagpapahalaga ng Diyos sa ating mga tao. Kaya po, kung ang mga pamahalaan, ang mga luklukan, ang mga kapangyarihan, sakop lahat ni Kristo. Siyempre, tayo naman mga anak ng Diyos, mahal ni Kristo. Ang turing nga sa ating kapatid. Kaya tayo naman, magturing nga na magkakapatid. Dapat hindi tayo nagtatalo-talo, nag-aaway-away. Kasi pagtatawanan lang tayo ng Diablo. Sige, laban tayo ng laban. Mangyari dyan, may itong yan yung po ng Diyos, tapos ito naman yung nagsigi, hanggang sa naglalaman na ubos, hindi mauubos kayo. Kaya, ang pag-ingatan natin yan, sabi nga, mga pahayagan kayo sa isa't isa. Kapag nakasakit, sorry sis. Kunti lang naman ibaba mo yung pride mo para magsabi ng sorry. Bakit hindi natin masabi? Para ma-maintain natin yung unity pati yung Espiritu Santong gumagabay sa bawat isa. Para ano pa si Kristo sumuko ng kanyang sarili, tayo naman ayaw natin pakinggan yung pakiusap na sorry ng ating kapwa. Magiging useless lang. Kung si Kristo nga, hinubad niya,
kanyang pagka-Diyos, nagpakumbaba. Dapat din naman tayong magpakumbaba sa isa't isa. Kung mas mababa sa ibaba mo pa ang sarili mo. Sabi, leader ako eh. Hindi. Ang sino mang magiging ang tawag yun? Panginoon sa inyo ay kinakailangan maging lingkod ninyo. Ang kasi po, kung titingnan po natin, si Kristo nagbigay ng halimbawa. Hindi siya nagmataas, tinugasan niya pa yung paa ng mga alagad. Kapakumbabaan po yun. Dapat ganun din tayo. Hindi yung tagatingin ng diferensya ng iba. Parang lumalabas sa examiner na tayo. Kaya sabi dito, at siya'y una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangamubuhay dahil sa Kanya. Kaya po, kung itong pinapakilala na ito, si Kristo po yan. Sabi nga, siya binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya wala po tayong ibang maasahan, malalapitan, maliban lamang sa pangalan ni Kristo. Siya lang po ang ating purihin, kasambahin, luluwalhatiin, at pagsikapan natin na mabuhay tayo. Hindi lang kilala siya, kundi ipamuhay natin yung ibanghilyong itinuro niya. Napakarami po niyan. Paano manalangin, paano magalit, paano magkaraya, paano ibigin ang kapwa, paano ang turo sa pakikiapid, turo sa... Marami po yan tinuro ang ating naginang Panginoon. Dapat po yan sa buhay natin, pagarian tayo ng Diyos at gawin natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin yan kaya. Meron tayong katulong na kaagapay palagi. Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa atin upang mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang, pakikitagin natin. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga kahilingan, ang kahilingan ko, happy birthday plus 40. Thank you, Lord. At isang mapagpalang gabi sa mga.